Alright, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Okay, okay. Ngayon, may pag-uusapan tayo matindi at syempre hindi natin maiiwasan pag-usapan to si Auntie Claire na tanga-tanga na hindi mo malaman kung paano naging abogado to. Nako po. Kasi umamin daw, sabi niya sa kanyang presko na umamin daw si Pangulong Duterte na siya'y korap. Kayo ba ay kung kilala mo si Pangulong Duterte at matagal ka nang alam mo yun, sumusubaybay sa mga speech niya, sa mga, alam mo yun, mga meetings niya, alam mo kung saan siya nagjo-joke at kung saan siya seryoso, di ba? Tama ba ako o hindi? Mga pare, kasi ewan ko dito kay Auntie Claire, parang lahat yata sa tingin niya ng sinasabi ni Pangulong Duterte, totoo. Kasi may isang speech siya, I think 2017 to, na sinabi niya na ako, kurap ako eh. Kaso naubos na yung pera ko, kaya tinigil ko na. Parang ganon. Mamaya papakita ko sa inyo yung video na yan at hulaan nyo kung kanino nang galing. So, mayroon kasi, ang konteksto nito, mayroon kasing sinabi si BP Sara Duterte doon sa, after niya doon sa hearing niya sa, sa deliberation doon sa may camera, na-interview siya. Sabi niya, bakit pa pinapatagal ni Bongbong Marcos? Pwede niya namang sabihin, alam niya naman kung sino sa budget kung sino ang kumukurakot o yung nagpapaumpisa ng corruption at sinabi ko nga yan noon sa DepEd. Anong ginawa niya? Nag-ano lang siya. Nag-change topic lang siya. So doon pa lang malalaman mo na talaga na alam na siguro ni Marcos, hindi po imposibleng hindi niya alam yan, presidente siya, pero nagbubulag-bulagan siya dahil sa pinsan niya. At gumagawa-gawa pa siya ng mga independent body or agency para nga naman magkaroon ng investigasyon. Sa tingin nyo, ang ituturo nun o yung punto nun ay yung pinsan niyang si Romualdez o si Zaldico? Pwedeng si Zaldico, siya yung sacrificial lamb na mangyayari, pero si Romualdez, nako, malamang. At nakita nga natin ngayong araw na ito na si Romualdez nag-resign na. Pero ang pinalit, nako po, parang tao niya rin o tao din ni Marcos na may issue pa nga patungkol dyan sa sa pangungurap. Nako po, nako po. At nakakatawa nga yung post ni Pasensya na kung uubo-ubo ako at masama talagang pakiramdam natin, pinipilit lang. So nakita nyo ba yung post ni Kiko Barsaga na sinabi niya, nako, mukhang zero budget na naman ako dito sa bagong speaker. Patalsikin ulit natin. Talaga to si Kiko, kaya pinag-iinitan ka eh. Anyway, panoorin natin tong speech o yung sinasabi ni Auntie Claire na magugulat ka talaga dito at meron pa siyang, alam mo yun, para kang nagre-report sa school na meron ka pang visual aids. Alam niyo yung tinatawag na visual aids, yung mga kartolina o kaya Manila paper na doon na lang sinulat yung Oo. Para magmukhang malupit yung reporting mo, kailangan mo ng visual aids. Ito, panoorin natin to mga pare. Mamaya na yung kay Pangulong Duterte tapos i-analyze nyo kung talagang sinabi nga ni Pangulong Duterte, totoo ba yun o nagbibiro lang. Ito, panoorin natin to si Auntie Claire. Nako, i-ready nyo na yung sarili nyo na mababuwisit talaga kayo. So lang tayo mga pare, relax lang tayo dahil nakakabwisit talaga to. Ewan ko nga sa mga comment nga nung pinagkuhanan natin ito ng news, I think sa sa News 5, mga comment doon, talaga pag nasabi ko, ang mga comment doon, pag nakikita ko talaga yan si Auntie Claire, nabubwisit ako, sira na araw ko dyan. Tignan niya, panoorin natin ito mga pare. Good morning, Yusek. Sabi po ni BP Sara, dapat daw po agad na inaksyonan ng Pangulo yung flood control measures instead na hintayin daw po yung magiging
findings ng ICI. And ang sabi po niya, and I quote, kung ikaw, presidente ka, tapos alam mo na kung ano ang nangyayari, makikita mo, based on the budget, kung paano binababo yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng commission o truth commission o ano pang commission? Okay. Ay, totoo naman eh. Kasi si Pangulong Duterte noon dati na, although kasi ang pinapaano nung iba dito, na sinasabi nung iba na, lalo na yan si Katunying na bayaran, di umano, halatang bayad si Katunying, gumagano siya. Yung kay Pangulong Duterte ba noon, sa mga pinangalanan niya, meron bang nakulong? Magsabi nga kayo nang meron siyang napakulong dun sa mga napangalanan niya. Halatang halata eh. Tapos biglang kay Marcos, puri kay Marcos na buti nga itong Presidente Marcos gumagawa ng paraan para talaga sa Pustahan tayo, darating yung panahon niya, wala makukulong dyan. Pustahan tayo. Puro lang puro lang optics yung mga yan. Lalo na si Marcos, puro lang optics yan. Pinapalabas niya lang ngayon, nakagagawa siya ng isa pang body na mag-iimbestiga dun sa mga korap para siya yung lumabas na bida, siya yung hero, di ba? Na ako nga gumawa ako ng ganito para tugisin yung mga korap na yan eh. Hindi ako korap. Ganun yan, alam ko na yan. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, siguro merong mga parang kaunti lang yung mga napakulong na high profile. Hindi naman kasi ganun kabilis yan, hindi ganun kadali yan. May mga proseso pa yan, although nakasuhan yung mga yon, natanggal sa pwesto, 'di ba? At ang pinakamaganda kasi doon sa ginawa ni Pangulong Duterte, although hindi pa napakulong yung iba, hanggang ngayon gumugulong pa yung kaso kasi matagal talaga kaso dito sa Pilipinas. Matagal talaga ang proseso dito. Aabot ng dekada bago matuloy. O, di ba? So, ang nangyari noon matagal talaga 'yan. Pero at least yung mga panahon na yon ni Pangulong Duterte talagang pinapangalanan, pinapahiya publicly. So doon pa lang medyo, anak ng tinapas, binanggit ako. At least si Pangulong Duterte, binanggit niya talaga yung mga korap. Ngayon, ano sinasabi ni Marcos? Wala. May binabanggit ba siya? Wala. Ang nagbanggit pa ng mga korap na opisyal, yung Diskaya pa, anak ng tinapa. Private citizen pa ang nagbanggit. Dahil naiipit na sila. Sa ginawa ng pinsan mo. Tapos magtataka ka dito, si Auntie Claire, hindi ko alam kung tanim question o kasi ready siya sa mga niya eh. Tapos ewan ko kung pwede naman siguro PowerPoint yan, pero talagang papel ang gusto niya mangyari. Magbubukas siya ng papel. Para dramatic ang style, no? Okay, ito. Panoorin natin to. Unang-una po, di po natin alam kung kung siya po ba ay matagal na nagstay sa isang kuweba at hindi niya nalalaman ang mga nagaganap at hindi niya nalalaman kung... Ito yung mga style, ito pa yung nakakainis sa style ni Auntie Claire. Nakala mo yung yung pakul, siya ba ay... Utang ina, sabihin mo na lang, tanga ka ba? Hindi bagay sa'yo yung magpa-cool na siya ba ay na sa kuweba, may parabola ka pang nalalaman, konyatang kita eh. Hindi bagay sa'yo ate. Wag mo nang ipilit yung yung pa-cool effect mo na siya ba ay kailangan niya na po ng taas na grado para makita. Corny! Ano ba? Masyado? Para animal talaga eh. Di ba? Kasi siya ba ay ano ba yan? Bakit ba hindi alam ni BP Sara na ang ginagawa ng Pangulo? Siya may ginagawa ba? Wala naman Ano yung agarang isinasagawa ng ating Pangulo? Siguro po kakailanganin niya na po ng mataas na grado na salamin. Tangina mo. Parang gago. Hearing aid para madinig niya kung ano Salamin, hearing aid, sa kuweba, ano yun? Di naman, huwag ka na, ano ba?
Huwag yan masyadong pa cool effect. Hindi bagay sa'yo. Man ang lahat ng ginagawa at mga inuutos ng Pangulo sa mga law enforcement agencies, Okay? sa mga investigating bodies, kasama na po ang pagbuo ng ICI. Uulit-ulitin po natin, dahil paulit-ulit naman po lamang ang sinasabi na issue ng Vice Presidente. Paulit-ulit kasi matagal niya nang sinabi yan. Actually, matagal niya nang sinabi yan at totoo naman talaga, nakitang-kita na nga ng mga Pilipino kung ano nangyayari, di ba? Sino ba dapat sisihin dyan sa insertion? Di ba yung small committee? Ate naman, wag mo naman paikot-ikutin na ginagawa mong tanga mga Pilipino. Sino ba dapat sisihin dyan? Di ba? Sino ba naglalagay niyan? Sabihin na natin, sige, may botohan dyan, may numero dyan sa pagdating sa Kongreso, pagpili ng, pagpili ng speaker. Pero ang pinakamahalaga pa ring boto dyan ay yung Pangulo. Pangulo pa rin talaga. Sa Senado nga, kahit sa Senado Hindi naman uupo si Soto dyan kung... Pangulo pa rin yan. Pangulo may hawak dyan. Siya ang Pangulo so alam niya ang mga nangyayari. Tsaka, tignan mo naman yung insertion na nangyayari dyan sa budget. Sabi naman nila I think si nagsabi nito Si, ano bang pangalan nun? Erice, kung hindi ako nagkakamali Sabi ni Erice, okay yan, hindi naman illegal yan dati Basta yung insertion na yan, nangyayari talaga yan noon. Pero ngayon, ang nangyayari, trillion ang nagiging insertion. So sobrang laki. Biruin mo naman yun. Yung sa budget na lang ng DepEd di ba? Alangan naman magbanggit si BP Sara ng mga sinasabi niya na walang ebidensya. Meron din mga documents, di ba? Pinakita niya yun sa interview niya. Excuse me. Tapos, sabi niya nga na yung 5 billion, ginawa nilang 15 para may makukuha sila. Ngayon, kaya siya nagagalit. Tapos, ang pinapalabas ng na si VP Sara ang corrupt. 'Di ba? Para hindi mapunta sa kanila o ma-blame sa kanila yung mga problema. Animal talaga sinabi nga ni VP Sara, sinumbong niya na kay Marcos. Alam mo ba ginagawa niyang pinsan mo? Ganito ginawa niyan. Ganito ginawa niyan sa DepEd. Ganyan. Ano daw ginawa ni Marcos? Change topic? So alam na niya kung sino talaga, alam na ng Pangulo kung sino talaga ang gumagawa ng bumababoy dyan sa budget ng Pilipinas. 'Di ba? Hindi na kailangan maggawa pa ng panibagong investigative body, yung agency para imbestigahan yan. Hindi na, automatic na yan, speaker na. Siya yung speaker, siya ang mahawak ng budget yan Di ka rin ewan ko mapagtanggol mo lang talaga yung amo mo, nagbumukha ka ng tanga. Ang pag-iimbestiga po ay hindi po kailangang isang araw lang. Hindi po naniniwala ang Pangulo sa isang EJ. Hindi isang araw, ang tagal natin. Matatapos na yung termino ni Marcos. Anong isang araw? 3 years bago mo nalaman? 3 years bago mo naramdaman na ginagago yung budget? Pati nga ikaw ginago Pangulo ka sinabi sa'yo may flood control. Puchap, doon bumagyo. Ito pa yung sinasabi ni Katunying. Buti nga daw, yung Pangulo gumagawa ng paraan para mabunyag. Kung di daw siya nagsalita ng ganon, hindi daw mabubunyag. Mga tanga. Noong 2024 pa lang, alam na namin yung na may kurako talaga kasi sinabi niya Sinabi niya na 5,500 flood control project tapos umulan, boom, bumaha. Asan yung flood control? Yun na. Nabuksan ng ng Pilipinas. Hindi si Marcos ang nagbukas, Katunying, umayos ka nga. Eto sa mga INC ba? Alam ko INC to si Katunying. Ano ba to? Tiwalag na ba to o ewan ko? Kasi hindi ganyan ang ugali ng mga INC. Maayos yan. Talagang pinaglalaban nila yung mga katotohanan. Kagaya ni Senator Marcoleta, di ba? Maayos. Tsaka hindi papayag yung mga INC na yan na gumagawa ng katarantaduhan. Ewan ko dito kay Katunying.
Kung ito ba ano pa, kapatid nyo pa ba to o ano? Kapuso. Kasi hindi, alam nyo, isipin mo na nga ewan ko baka kasi bayad yan si si Katunying hindi umano. Case style, walang imbestigahan, libingan ang hantungan. Bobo. Ano libingan? Ito mga kababayan libingan ba hantungan? Ito ang ginagawa ng, kaya nga sabi ni, sino yun, si rider na si Busita, sabi niya maganda yung tukhang. Maganda yung tukhang, walang problema yung maganda yung nangyayari doon. Ang nagiging nangyayari lang, nagkakaroon ng patayan dahil nagkakaonsehan at baka magkaturuan. Ngayon, nagiging problema kaya nagkakaroon ng paalitan, lumalaban yung hinuhuli. Imbis na sumuko na lang, 'di ba? Syempre praning So, ang ginawa ng tukhang, pinangalanan, sumuko kayo, nakasulat sa sa barangay na ganito, nandito yung pangalan mo, ibibigkasin yan. Excuse me. So, ikaw, kung nandun ka sa listahan, malamang dapat sumuko ka. Kasi syempre, kung hindi ka susuko o at hindi ka papasok dun sa rehabilitation program ng tukhang, malamang pupuntahan ka sa bahay at uhulihin ka. Yan ang nangyayari. Pag yung mga hindi sumusuko, yung mga nagtatago at naabutan, nalalaban syempre. Hindi mo pwedeng sinasabi nito ni Auntie Claire na patayan kagad. Hindi ganun. Bobo naman ito. Ewan ko dito pag matsyempohan ng mga ngayon, yung mga criminal ngayon, yung mga addict. Ewan ko lang sa'yo, te. Kung ano ka pa. Kasi noon, di ba, malaya tayo nakakapaglakad, madaling araw, walang problema, walang takot, walang snatcher, di ba? Meron man, pero ilag sila. Takot. Kasi putya pag nahuli ka tapos ka Ganun sana, may kamay na bakal. Puta ito anong kamay nito ni Marcos? Kamay ng pusa? Ang gusto ng Pangulo, due process. Due process. At hindi po dapat lamang na puro salita or kaya pangako. Matatandaan natin na may nangako noong nakaraang administrasyon, 3 buwan hanggang 6 na buwan ay masusugpo ang korupsyon. Hindi korupsyon yun. Tama ba? Ako nagtatanong hindi ako sure kung korupsyon yung sinabi ni Pangulong Duterte na within 3 months hanggang 6 months lalabanan o matatapos o mawawala yung korupsyon. Hindi. Alam ko, droga. Droga yung sinabi ni Pangulong Duterte noon. So, tapusin natin ang droga. Bigyan nyo ako ng 3 hanggang 6 na buwan. Tatanggalin natin yung droga dito sa Pilipinas. Umami naman si Pangulong Duterte na okay, oo. Hindi ko kayang tapusin dahil sobrang dami. Na-overwhelm ako, nagulat ako na hindi ko kayang tapusin. Pero, mga pare, tignan nyo naman, nabawasan at ang daming natakot. Talaga namang sila, na praning. Pero ewan ko kung korupsyon ang sinasabi ni Pangulong Duterte noon Hindi ako sigurado. Pero ang sinasabi ni Auntie Claire na 3 months hanggang 6 months daw, korupsyon. Ewan ko, ano nyo dyan sa comment section kung tama ba yung sinasabi ni Auntie Claire na may sinabi si Pangulong Duterte na within 6 months, 3 months to 6 months, mawawala yung korupsyon. Ewan ko hindi ako sure dyan Auntie Claire fake news ka pa naman. Kung meron naman pong sistema ang vice presidente kung paano agara masusugpo ang Talagang korupsyon nito, niya sana po ay hinilig niya na rin po ito. Hindi korupsyon ate. Droga. Ang kaya nga war on drugs Ano ba naman? Kaya nga advocate niya ni ang sigaw niya ni Pangulong Duterte, ang gusto niya mangyari, 'di ba? War on drugs, talagang susugpuin ang droga within. Nangako siya na 3 months to 6 months tatanggalin niya ang droga sa Pilipinas. Pero sa sobrang dami,
Sobrang lala, hindi niya kinaya. Pero ang laking tulong. 'Di ba? Kutsa 6 years tayong hindi natatakot sa mga animal. At hindi lang droga ang ang kumonte o yung humina, pati yung krimen. Ayun to. At ibinigay sa kanyang ama. Pero bakit hindi Ayan kaya? Ayan yung visual aids. Siguro ito ang dahilan kung bakit hindi rin nasugpo ang korupsyon noong panahon ng nakaraang administrasyon. Dahil umamin mismo ang dating Pangulo. Ito, bobo nito talaga Siya mismo ay kurap. Ayan ang bobo talaga nito ni Claire. Ewan ko sagad-sagaran yung kabobohan. Hindi ko alam Hindi ko alam sa inyo mga pare kung ayan din ang tingin nyo. Pero ako, tingin ko dito, sagad-sagaran yung kabobohan dito. Dahil siguro sa amo niya na kailangan niyang ipagtanggol, pero hindi naman yun yung trabaho niya na ipagtanggol si Marcos, wala talaga. Puta, gagawin ng lahat. Tapos malalaman mo kung sino ang nag-post nito. Sino ang nag-post niyan? Mamaya malalaman natin. Sasabihin ko sa inyo bandang uli. Yung galit na aso sa mga Duterte. Bakit galit? Tinanggihan naglumapit sa kay Pangulong Duterte na tatakbo ng presidente na gusto maging presidente gusto maging presidente ni Pangulong Duterte. Sabi niya, ako gawin mo presidente. Ayaw ni Pangulong. Ayoko sa'yo. Butayan na mo. Abnormal ka. Sige. Tuloy natin muna to bago natin i-play yung video. Inamin niyang nagnanakaw siya. Inamin daw. Pero naubos na. So, ito pong article na to ay 2017. Ang kamote, no? Halos mahigit 1 taon na nakaraan bago after siya mangako na 3 buwan hanggang 6 na buwan matatapos ang korupsyon. Hindi nga korupsyon, ate. Wala bang nagtama sa kanya dyan? Ewan ko sa kanyo, mga media nandyan, Wala nagtama sa kanya dyan na ang gustong tapusin ni Pangulong Duterte. Kung mali ako, correct me if I'm wrong, Pero ang drinig ko talaga dyan, hindi korupsyon. Oo, kasama na yung korupsyon. Pero wala siyang binanggit na within 3 to 6 months. Yun ang pagkakaintindi ko Ang talagang tumatak sa isip ko at tumatak sa akin na sinabi ni Pangulong Duterte, within 3 months hanggang 6 months tatapusin niya yung droga. Yun. Ewan ko ano pinagsasabi nito ni Auntie Claire. Sasabihin natin kung ano sinabi niya rito, and I quote, "Hindi ako nagmamalinis, marami rin akong nanakaw, pero naubos na. So wala na." End of quote. So, 2017 ito, sana naibigay na rin niya sa kanyang ama kung paano agarang masusugpo ang korupsyon. Yan. Paano masusugpo ang korupsyon? Yung corrupt talaga si Isipin mo nga, may mga kaso to sa korte mismo ang nagsabi na may ill-gotten wealth tong mga Marcos May mga may mga kaso to, yung nanay niya nga may kaso 'Di ba? Pero sinabi ni Pangulong Duterte, wag niyo nang yan, wag niyo nang hulihin yan kasi matanda na yan Kawawa naman. Puta, anong ginawa ni Marcos? Si Pangulong Duterte pinadala doon. Napakahayop, 'di ba? May mga may mga wag nating kalimutan itong mga Marcos na to, corrupt talaga to. Ang korte ang nagsabi niyan. Pinapabalik nga yung nila 'di ba? Yung mga kayamanang nakamkam nila Nakalimutan niyo 'yon? Hindi niyo pwedeng kalimutan 'yan dahil sampal natin sa pagkatao niya 'yan. Ito, nakita niyo to sa thumbnail. Ayan, si Trillanes yung nagsabi o yung nag-post niyang video na yan na korap ako. Sabi ni Pangulong Duterte, ito yan Panoorin natin Tapos kayo na rin ang magsabi. Kayo na rin dyan sa comment section mga pare ang magsabi na talagang seryoso ba si Pangulong Duterte nung sinasabi niya yan o nagbibiro o nagpapatawa? Tapos tignan nyo yung audience. Tsaka alam natin, si Pangulong Duterte, yung style niyang ganyan talaga Pa-comedy, pakwela. Yan ang, excuse me, yan ang natural. Puta si Auntie Claire, anong sinasabi?
O, si Marcos. Ganong-ganon. Abnormal lang po tayo. Ayun ang abnormal. Tapos si Anticler, sang kuweba ba siya nang galing? Kailangan niya ng mataas na grado para makita niya ginagawa ng Pangulo? Kailangan niya ng hearing aid para makita niya ginagawa ng Pangulo? Gago ang puta. Ka na magsalita pa ng pag-ganon-ganon lang. Para lang idikit doon sa ano niya eh. Sa visual aids niya eh. Tayo to. Oh. Excuse me. Panoorin natin to. Ito sinabi ni Pangulong Duterte. Ito yan. Hate corruption. Hindi ako nagmamakalinis. Oo. I hate corruption. O, panoorin mo natin to. Hate corruption. I hate corruption. Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. Oh. Kayo na mismo ang magsabi kung si Pangulong Duterte seryoso dyan sa mga sinasabi niya. 'Di ba? Yung mga tao nga natatawa eh. Yung mga nandyan nga natatawa eh. Oh. Tangina niyo naman. Ang bobo mo naman, Anticler, hindi mo alam na ewan ko sa bagay kasi ikaw dati nung panahon na wala ka pa kay BBM. Pucha, grabe ka makabanat kay BBM eh. Pero ngayon, puta, nandiyan ka na at ikaw ng tagapagsalita wala na. Wala nang Duterte nang masama. Oo, wala na. Oh. Tapos cut. Yun na yun. Diba? May buong konteksto yan. Wala, kinat na. Tapos, inano yan ni Trillanes. Sinir niya yan ni Trillanes. Etong aso na to, talagang pag napansin nyo si Trillanes, pag yung mga issue ng korupsyon, issue ng mga patungkol dyan sa mga flood control project na yan, tahimik siya di ba? Yung mga corrupt sa Congress, tahimik siya, wala siyang sinasabi. Putya, pag may sumulpot na Duterte issue, putya, papasok at papasok yan. Kahit wala namang kakwenta-kwenta yung sasabihin, kahit na puro katangahan lang yung babanggitin, papasok at papasok yan siya. Kagaya pati si kahit hindi mga Duterte, basta pumasok yung mga kaalyado, si Bato, si paborito niyan si Senator Bongo, tapos sino pa ba? Si Senator Cayetano. Yan, basta yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte, pag narinig niya yan, putya, nababaliw na yan. Kailangan kong tumahol, putang ina. Hindi ako pwedeng manahimik dito kasi Duterte to mga Duterte to Pero yung issue ng korupsyon at yung issue nung tinatanong siya ni Enrile, naalala niyo yun? Puta, nag-walk out si Gago Oh. Putang ina, hindi mo nga nasagot yun. Hanggang ngayon, hindi pa namin alam yung sagot mo, yung tanong ni Enrile sa'yo. Ay, tanga ka. Ulitin natin para maintindihan nyo, para makita nyo. Tapos kayo na magsabi dyan sa comment section kung talagang si Pangulong Duterte nagbibiro o hindi. Ewan ko Kasi ako, ang tingin ko dito sa sinasabi ni Pangulong Duterte, inaano niya dito, inaasar niya yung mga corrupt na opisyal dito. Nangaasar yan. Ganyan talaga yan. Ang style niyan, mga asar, di ba? Ako nga, Ako nga, corrupt ako dati Oh. Corrupt din naman ako. Hindi naman ang gano'n linis. Corrupt ako dati. Pero naubos na kasi, Puta, kung ikaw ay tanga o mababaw na kagaya ni Anticler, puta, hindi mo magigets yun. Wala mababaw Ang babaw ng kung sinabi ni Pangulong Duterte, tignan mo na, corrupt. Ganun kagad. Puta, hindi ina-analyze. O hindi mo na tinignan yung buong konteksto bago ganyan-ganyan. Puta, yun lang kinote. Ako nga, corrupt yan, ulitin natin Hate corruption. I hate corruption. Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. So, wala na. Oo. Ewan ko na lang kung sinong tanga
ang magsasabi na yung, ewan ko basta ako tingin ko dun, nagbibiro siya dun at ang hinuhuli niya lang yung mga korap na inaasar niya. Ganun yun. Diba, naasar siya. Ako nga, korap ako dati. Diba? Korap ako dati, kaso naubos na. Wala na. Ewan ko basta pagdating sa mga Duterte, itong si Auntie Claire, kahit kabobohan, kahit katangahan yung sabihin niya, kahit masusunog siya, wala siyang pakialam, basta mapagtanggol niya lang yung amo niya. Diba? Si BP Sara, ang bumanat na sinabi, imbis na yung ipagtanggol niya yung amo niya na, hindi, kung yan ang tingin ni BP Sara, may ginagawa naman ng Pangulo. Ito, siguro hindi niya nakikita, hindi niya alam, kaya nasasabi niya yan. Pero may ginagawa ang Pangulo. Pero hindi kailangan, nasa kuweba ba siya? Kailangan niya ng grado sa mata? Kailangan niya ng hearing aid? Ba't din niya sabihin yung tatay niya? Kutya, may banat siya no? Imbis na sagutin na, ay hindi po, meron pong ginagawa ang Pangulong Marcos pagdating dyan. Hindi gusto niya ng due process, ayaw niya yung madalian. Kung ayan po ang tingin ni BP Sara, wala po tayong magagawa dyan. Alam mo yun? Yung sagot na plain na hindi ka mamumulitika. Ito, namumulitika Puta, pustahan tayo, tatakbo to sa sa 2028 to si Auntie Claire. Oo, tatakbo yan. Hindi ko alam kung ano posisyon pero tatakbo yan. Diba? Tayo na, pag yan pinanalo nyo, mga baliw na rin kayo. Para kayong siya. Sorry. O yun, diba? Pucha, yan ang pag-a-analyze ni Auntie Claire sa mga bagay-bagay. Puta, nadali nga yung amo mo, sinabihan lang ni BP Sara na, alam niya naman yan sinabi ko na nga yan Nag-change topic lang siya Tapos ngayon, puta, bigla kang bawi. Hindi. Dapat sinabi niya sa tatay niya. Na 6 months, tatapusin yung korupsyon. Puta, hindi naman yung sinabi ni Pangulong Duterte. Droga, ang 6 months hanggang 3 months hanggang 6 months. Ewan ko kung meron sinabi si Pangulong Duterte nun, pero wala akong narinig nun. Kung meron man, paki-comment dyan. Pero kung wala, fake news to si ate. Ganun lang yun, di ba? Anyway, mga pare, maraming salamat na po sa pagsama sa akin. Pasensya na, ubo ako ng ubo. Talagang makati talaga ang ating lalamunan. Pasensya na po, pasensya na. Anyway, maraming salamat. Bago tayo magtapos, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-like at mag-share ng ating mga videos. Ganun din po, pakifollow po ang aking Facebook page na Paring RJ at ang aking TikTok account na Paring RJ Banateros. Okay. Huwag nyo rin kalimutan ng SMNI DZAR 1026 Banateros 2.0 at doon sa mga natin. Pakifollow na rin at pakisuportahan ng ating mga tropang Banateros. Okay po ba yun? Okay, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Ano ba hinihintay mo? Diba? Joke lang. Anyway, maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami laban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo,
Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtayo